Finally, makakapagsalita na ako. Kaya nga sabi nung kaibigan ko kanila, finally, makakapagsalita ka na. Siyempre, finally ho. Kasi nung una talagang hindi ako makapagsalita. Binabanggit na ho sa akin ni Pangulong Duterte yan. Na di umano, ito si Marcos. Oy, di po ako nagsabi, Marcos, baka akong targetin mo dyan. Hindi ako nagsabi, si Pangulong Duterte. Binabanggit na po sa akin ni Pangulong Duterte yan. Nung panahon pa ng kampanya, bangag yan, adik yan, hindi yan sapat at hindi yan tama na maging presidente. Ito'y 2021. Nung nagsisimula na po kaming nagkikita, yan na po ang sinasabi sa akin. Meron akong mga hawak na ebidensya na magpapatunay na yan po ay bangag. Gumagamit at talaga nga namang tinanong ko pa nga sa kanya kung paano gumagamit at sino nagsabi at binanggit niya ho na yan, yung PDEA ho. Binanggit na ho, lahat ng intelligence nag-report na po sa kanya. Before the election 2022, sinasabi niya na po yan. Okay? Ngayon, yung nagsasabi niya, baka akala ko ba walang video? Hindi naman po yung video ang sinasabi niya. Kaya nga, sa totoo lang, mas matindi ito sa pasabog ng video. Ito po, nasa listahan mismo ng PDEA. Si Pangulong Duterte, hindi ho yan magko-quote kung wala ho nabasa yan. Inireport na ho sa kanya yan. Panahon na siya'y presidente. Di ba ho? Ang problema, tinanong ko nga yan May mga tanong nung iba dyan, sasagutin ko na sa inyo. Tinanong ko yan. Sabi ko, Mr. President, ba't di nyo pinahuli? Ang problema, eto yun. Tumitira sila, hindi ho sa lupain ng Pilipinas, nandun ho sila sa tubig, nagyayati ho sila. Remember, iba ang tumitira sa nagtutulak. Okay? Ang nagtutulak yun, pwede mo yun mahuli na nagtutulak, di ba? Iba ho yung tumitira. Kailangan mahuli mo doon sa, kasi kunwari, halimbawa, isang tao tumitira sa ibang bansa. Pag uwi sa Pilipinas, pwede mo bang huliin? Oy, adik ka. Ganon. Hindi pwede yun, di ba? Kasi wala sa teritoryo natin yun. So, ganon, Nagpupunta daw ng ibang lugar yan pag gumagamit. Okay? Tapos, dito lang yan pong impormasyon niya. Kaya kung ang tinanong ko nga kasi sigurado ako may magsasabi dyan, bakit? Alam niyo pala bakit di niya hinuli? Kasi nga tandaan ninyo, etong mga mayayaman na ito, legally, they can, go out of the way para lang maiwasan yung mga legal process. Mayayaman yan. Magbabarko yan, pupunta sa lugar na hindi sila pwedeng mahuli. Ganun pong ginagawa. Yan po yung kinikwento niya noon. Hindi lang niya madiretso pa at that time. So tumahimik lang po siya. At alam ko na po yan noon pa lang. Kaya nga, kung maaalala ninyo, sinasabi ko, lalo na yung mga isko niyan, alam niyo yan, sinasabi ko na sa inyo noon pa lang. Sinasabi ko na sa inyo pa lang yan, nang hinding-hindi magmamarko si Duterte. Yan ang sinabi ko sa inyo nun. Sabi ko nga sa inyo, patatanggal ko yung channel ko pag magmamarko yan si Duterte. Bakit to? Alam ko Kausap kong personal si Pangulong Duterte. Hindi siya magsisinungaling sa akin. Bakit to? Anong dahilan? Ba't niya ako sisinungalingan? Di ba Tinanong ko ilang beses before the election. Sabi ko, Mr. President, what is your advice? Kasi the people are waiting. So ito, hindi siya siyempre makadiretso noon, galang niya sa kanyang anak. Yun noon talagang totoo doon. May paggalang siya. Pero kung hindi sana nag-unit team ang kanyang anak, todo niya yon nung panahon na yon. Kaya lang pumreno lang siya. Maximum salamat po. Kung may pagkakataon lang, sabi niya nga kung yung mga huling mga usapan namin, sabi niya kung alam mo yun, there is no major. Kasi addict lang naman Yun lang naman na sinasabi niya Hindi naman niya sinasabing nagtutulak. Wala naman sinasabing niya. Addict lang naman. Bangag lang naman. Diba? Ibig sabihin, he's still giving chance na dito na magbago.
Hinahayaan niya muna. Binibigyan niya ng... Alam niyo, si Pangulong Duterte, hindi naman po yan diktador katulad ni... Honor Magic V2, the thinnest and lightest inward foldable phone. 9.9mm ultra slim design. Effortlessly manage tasks, doubling your work efficiency. Innovation to evolution. Discover the magic now. Romualdez, binibigyan niya ng pagkakataon si Pangulong Marcos na magbago. Ang problema, dahil nga ho dito kay Romualdez na pinababayaan ng Pangulo, na pwede naman niya talagang sitahin at sabihin, tigil niyo yung pinagagawa niyo. Kasi ngayon, iba na usapan. Ngayon, tama yung sinabi ni Pulong, ni Baste, sabi niya. Ikaw, Romualdez, ang sumisira sa unity team. Diba? Ikaw ang gumugulo sa bayan natin. Ikaw, Romualdez, animal ka. Dagdag na lang po yun. Walang lap. Diba? Dagdag na lang po yung sinasabi ko na animal Pero totoo, tama yung sinasabi niya. Ikaw, Romualdez, ang nanggugulo sa bayan natin. Ngayon nga lantaran na. Bastusan na ho sila ng Senado. Literal na bastusan na po sila ng Senado. So, wala na hong patutunguhan ho ito. Alam nyo, nung huling Banateros meeting with PRRD, sa totoo lang, sabi niya sa amin, ito sinabi niya sa amin to, sa tamang panahon, sasabihin ko ito. Ito yung words niya, sabi niya, sa tamang panahon, sasabihin ko ito. Ano to? Meron tayong presidenteng nasa listahan ng PDEA bilang number 1. Hindi ho number 2, number 3. Number 1 sa listahan ng PDEA. Yan ang sinabi ni PRRD. At hanggang ngayon, bangag. Alam mo, nung sinabi sa amin yun, laglag kami sa upuan. Kasi sabi ko, Mr. President, once you say that to the people, mayayanig ang buong bansa. Talagang mayayanig. Sabi ko pa nga kailan yung plano sabihin yan? Hindi, kasi siyempre, nakikimarites. Hindi ko naman sinabi, ayokong buyuin, hindi ako nang bubuyo na, ay, sabihin mo na yan. Hindi. Emily Omar, salamat po. Alam niyo kung bakit? Hindi yun ganun si Presidente. Hindi ho yun siya yung tipo ng tao na nabubuyo. Okay? Hindi ho yan ang personalidad niya. Okay? Kaya nga, tinatanong ko sa kanya, sasabihin niyo po ba yan, sir? Oo, kasi matagal niya na sinasabi sa akin to Before the election pa lang Sabi niya, sa tamang panahon. Kailan lang po yung meeting namin nun? Diba? I think it was last week. Yung meeting na yun. Tapos, all along, magkakaroon ng rally. So, ako, sabi ko, kasi kanya-kanya ho ito. Ito bayad, kanya-kanya hong bayad namin to. Ito yung aeroplano ko, hotel, kanya-kanya hong bayad ho ito. Ibig sabihin talagang ito po ay sariling effort namin, kaya ayoko pong pumunta sana dito. Honestly, ayoko pong pumunta. Hindi dahil sa ayoko suporta si PRRD, kaya lang medyo mahal, ilang kami, di ba? Hindi naman, I mean, ako kasama ko si Mocha, siyempre sagot ko si Mocha, ilang pang tauhan. At tapos itong si Coach Oli tsaka si Boss Dada, galing din sa bulsa nila. So ayoko talagang pumunta. Ang plano ko nga ngayong Sunday, magtagaytay kasi malamig daw. Malamig daw talaga sa Tagaytay ngayon tsaka sa Baguio. So plano ko magmotor sana. Kaya lang nakatanggap po ako ng tawag. Pinapupunta po daw ako ni PRRD. At mag-usap bago umakyat ng stage. Kaya dali-dali. Gabi ko yun, kahapon. Gabi ko lang nalaman yun. I think mga 6 nalaman ko. So, kagad ako? Book agad ako. Buti na lang kasi yung PAL, pambihira, babanatan, pati PAL. Kasi yung PAL, kunwari ngayon, ang pamasahe 15,000. Biglang mag-i-error sa dulo, biglang magiging 18,000. Ang bihirang buhay, Ereo. PAL, ba't kayo ganun? Biro lang. Jimski, salamat po. Thank you very much. So, talagang hindi po ako, ayoko po sana pumunta. Pero, medyo inano na ako, medyo nagkakutob na ako nung sinabi ng secretary na pumunta sa Davao.
Gusto daw makausap ni PRRD. Until kanina nga ho, nagpakita na nga ho ng picture. Yung picture ho nung thumbnail na to, yun ho, yung pagdating ni PRRD, dumiretso po kami sa isang secret room at doon na po kami nagkwentuhan. So yun po ito na ho yung usapan namin. Doon sa, na yun, diretso si PRRD. Talagang, siya, non-stop. Nagulat nga ako kasi usually, bumebuelo yan. Yung kwentuhan muna. Non-stop siya. Tapos, bigla niya sinabi, June Hensley, salamat po. Bigla niya sinabi na, sabi niya na, I will call on the military. Alam mo, napahirit na. Doon ako napadaldal na, sir, medyo yan start na ng gulo ito. If you will do that, talagang, yun gulat talaga ako Ali, salamat po. James Key, salamat po. Nandun po si Kabsek. Tapos nag-uusap nga po kami. Sabi ko nga, Mr. President, hindi po ba delikado ho sa inyo yan? Kasi sigurado ako, pag sinabi niya kasi sinabi niya ito sa speech niya I will call on the police and the military to arrest those congressmen na binababoy ng konstitusyon. So, I was really still hoping na baka mainit lang ulo nito. Baka alam mo yun, baka naman hindi niya sabihin to sa stage. Ang tagal niya pa. Nag-perform pa si Willie Rebelliam nag-perform pa. So, feeling ko, baka na iba na mood nito. May mga babae pa man din doon sumasayaw. Alam naman natin, di ba? Yun kaagad ang unang pasok niya Di ba? I-block nyo na yan. Kaya mga nakaabang na yan, halatang pinadala yan dito yung mga troll na yan. Paki-block na, Diego Latigo. Alam na natin yan. Nakabantay na sila ngayon Eto na nga. So, nung sinabi niya yun, sabi ko, Mr. President, paano yan? Sigurado ako kakasuhan kayo niyan. Sedition or kung ano-ano. Ano mo sabi niya? It's time para sa bayan. Niloloko na ang taong bayan. Sinisira na ang konstitusyon. Ito pa nga mismong words na sinabi niya. Sa totoo lang, our economy is doing well. Mahirap, but comparing sa parang ibang bansa, hindi ganun kasama. Okay? Naghihirap ang tao pero hindi ganun kasama. Kaya sana kung ganun Pero iba na yung usapan na nagkakaroon na ng constitutional problem dahil sa gusto na nilang magstay forever sa power. James Key, salamat po. So, yun po yung yun yung talagang sinabi ho ni PRRD. Alam mo, kaya nga 'di ba nag-status ako, sabi ko, makinig kayo sa speech. This will be a gulo to. Alam mo, ganito pa nga sinabi niya. If worst comes to worst, bibitaw kaming Mindanao sa Pilipinas. Alam mo, isa lang ang comment namin ni Mocha. Sir, lipat na po kami dito sa Davao. Pwede po ba kami lumipat dito? Ayan. Nagbiro pa nga. Sige, lipat na kayo. Tapos magbakasyon na lang kayo sa Maynila. And alam mo, nakausap ko yung ibang mga leaders